Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kwento ni Felmo. Ito na ba yung tikbalang? Tanong ko sa sarili ko nang nakita ko ang nilalang sa harapan ko. Nasa 5 metro ang layo nito mula sa akin. Lumingalinga ako sa paligid para hanapin si Uyong. Pero wala akong nakita. Tinawag ko pa ito. Nagbabaka sakali ako na nasa paligid lamang siya at maging sigurang. Pero wala sila. Talagang mag-isa lamang ako sa lugar na yon. Kaharap ang nilalang na noon ay rumihistro na sa utak ko na isang tikbalang. Anong kailangan mo sa akin? Nahintakutang tanong ko sa nilalang. Ganyan ba ang ugali ng taong gustong humawak sa aking kapangyarihan? Bahagang buntot, ni hindi pa nga ako nakalapit sa iyo. Pangungutya na wika sa akin ng nilalang na yon. Pwede mo naman akong kausapin nang hindi ako tinatakot. Bakit ganyan ka? Bakit kailangan mo akong takutin ng ganyang klase ng mukha? Abay, nagsalita ang mas pangit sa akin. Sa sinabi ng nilalang ay nawala ang takot ko at napalitan ng inis nun. Nananadya yata yung kabayong to . Tumayo ako at hinarap ang nilalang. Humalinghing ito at tumayo pa gamit ang 2 paa. Animoy natutuwa ang loko nang nakita niyang naiinis ako nun. Pinigilan ko naman ang sarili ko na mainis. Pinagmasdan ko ito at tinawanan sa ginawa nitong pagtayo gamit ang 2 paa niya. Gumagalaw-galaw ang katawan nito na animoy sumasayaw. Huminto ito sa kanyang ginagawa. Tinitigan ako ng masama nun. Pero hindi naman kasamaan ang nakikita ko sa mga mata ng nilalang. Kundi kahit papano ay para bang maamo ito. Nararamdaman ko ang kabutihan na nangingibabaw sa kanyang aura. Nilapitan ko ito. Tiningnan naman ako nito na animoy nagtataka at hindi hinuha nito kung anong aking gagawin. Hinawakan ko ang kanyang katawan at walang ano-ano ay sinakyan ko yon. Umakto siyang tatakbo kung kaya't mabilis akong kumapit sa kanyang buhok sa batok. Tumalon-talon ng nilalang at umiikot-ikot nun. Nang walang ano-ano ay natanggal ang buhok nito na siyang hinawakan ko nun. Ganoon na lamang ang pagkamangha ko nang makita kong kulay ginto ang buhok na yon. Mas naging maras pa ang kanyang pagtalon-talon at pag-ikot. Pero kahit anong likot ng paggalaw nito, komportable pa rin akong nakasakay sa kanyang likuran. Habang nakahawak sa mahabang balahibo nito sa leeg nun. Hanggang sa napagod na yata ang tikbalang sa kanyang paggalaw. Kusa na itong huminto at nanahimik. Samantalang ako naman ay nakasakay pa rin sa kanyang likod. Ayaw kong bumitaw sa pagkakahawak sa kanyang buhok sa leeg nun. Nakuha mo na ang gusto mo. Bumaba ka na dyan. Ginawa mo na akong kalabaw. Ano akala mo sa akin? Ang alaga mong sigurang? Huwag kang magselos. Pareho ko kayong kaibigan ni Gurang. Bago ka nga lang. Umismid ito na animoy isang tao. Natutuwa ako sa nilalang. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang pangalan.
Saglit itong natigilan at hindi nakasagot. Yung kalabaw ko kulay itim, kaya tinawag ko sa pangalang Uling. Ikaw naman siguro tatawagin ko sa pangalang Abo. Abuhin ka eh. Muli na naman itong sumayaw-sayaw na animoy na gustuhan niya kung ano ang sinabi ko sa kanya. Doon ay sinabi ko sa nilalang na simula sa araw na yon, tatawagin ko na siya sa pangalang Abo. Pero sana kung pwede ay itago niya ang kalahati niyang itsura na sa kawangis ng tao. Ilang sandali lang ang nakalipas ng sinabi ko yon ay nag-iba na ang itsura ni Abo. Naging isa na itong kabayo na kung titingnan mo ay hindi mo malalaman na isa itong makapangyarihan na uri ng kabayo nun. Napangiti ako. Alam ko magiging kasanggang dikit ko ito. Ang gininto ang buhok na nakuha ko sa kanya ay mabilis kong tinago sa malalim na bulsa. Nasuot kong pantalon. Sinabihan ko si Abo na uuwi na kami. Sa akin na siya titira at kasama namin si Uyong. Banayad namang naglalakad si Abo habang ako ay nakasakay sa kanya. Nang bigla na lamang akong nagising sa mga pagyugyug sa aking balikat. At pagmulat ko ng mga mata, nakahiga ako sa papag sa kubo ni Uyong. Dali-dali kong hinanap kung nasaan si Abo noon na siya namang nagpakunot ng noo ni Uyong. Sinong Abo ang hinahanap mo, Apo? Sinabi ko sa kanya na si Abo ang kasangga kong kabayo. Napamulagat ang mga mata ni Uyong nang marinig niya yon. Kagad niya akong tinanong kung anong itsura ng kabayo. Inilarawan ko naman sa kanyang itsura ni Abo at ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha. Dinukot ko yung bulsa ko nun para sana kunin ang ginintuang buhok ni Abo na nakuha ko sa kanyang batok. Pero wala na akong nakuha sa bulsa ko. Kaya naisip ko na baka panaginip lamang yon. Pero nang bumangon ako, ramdam ko ang gaan ng aking pakiramdam. Napakagaan ng katawan ko na tila ba punong-puno ako ng enerhiya na noon ko lamang naramdaman. Naramdaman ko na tila ba may kakaiba sa bahagi ng aking dibdib. At nang tingnan ko, ay doon ko nakita ang nakaukit na ginintuang hibla na parang buhok nun. Kagad kong tinawag si Uyong na noon ay pumunta sa kusina para sana magluto ng aming agahan. Nang makapasok sa silid, nakita niyang nakaukit sa dibdib ko nun. Dali-dali niya akong nilapitan at hinawakan sa magkabilang balikat. Hinipo ang dibdib ko para damahin kung totoo ba ang kanyang nakikita. Ganun ang pagkagulat niya nang naramdaman niyang totoo ang kanyang nakikita nun. Nakikita ko ang iba't ibang emosyon na gumuguhit sa itsura ng aking abuelo. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong klase, Apo. Yung iba ay ginagawang sinturon o kahit na anong uri ng palamuti sa katawan ng pag-aari nilang gininto ang buhok ng tikbalang. Kakaiba yung sayo. Maging ako man ay hindi ko maipaliwanag kung paano yun napunta sa dibdib ko. Dali-dali akong lumabas at tinawag si Abo pero wala akong nakita. Hanggang sa tinawag ko siya gamit ang aking isipan. At yun na, nagpakita na ito. Tinanong ko siya kung saan siya nanggaling. Nabigla pa ako nang bigla kong narinig ang kanyang tinig noon habang sumasagot na nasa paligid lamang siya at talagang hindi siya makikita kung hindi ko siya tatawagin. Maya-maya pa ay nagsabi siya na tumingin ako sa bintana dahil nagmamasid sa amin si Uyong. Kagad naman akong tumingala. Nakita kong nakangiti si Lolo. Mababanaag ko sa kanyang mukha ang paghanga habang pinapanood kaming dalawa ni Abo. Kumaway na lamang ako sa kanya at kumaway naman ito sa amin pabalik. Sa pagkakataong ito ay tinanong ko si Abo kung sasama ba ito sa amin pabalik sa aming bahay, kung saan nakatira ang aking pamilya. Ay naman sa kanya,
Simula nang napasakin ang kanyang gininto ang buhok ay asahan ko umano na kung saan ako naroroon. Doon din siya, kahit na hindi pa siya nagpapakita nun. Tinanong ko siya kung maaari ko ba siyang sakyan pauwi sa bahay. Abay, nasanay ka nang asungot ka. Mapangasar na wika nito. Ngumisi naman ako dahil sa alam kong nagwagi ako nun. Masama ba na gusto kong makasama maging sa paglalakbay yung kasangga ko? Hindi naman, di ba? Oo na, panalo ka ng asungot ka. Pasalamat ka lang talaga at ikaw ang itinakda. Nagtataka ko kung ano ang sinasabi niyang itinakda. Sinabi niya sa akin na tanungin ko na lamang si Uyong. Wala siyang oras para magpaliwanag. Napakamot na lamang ako sa ulo sa sinabi na yun ni Abo. Ilang sandali pa ay tinawag na ako ni Uyong para kumain na ng agahan nun. Kaya pumasok na ako sa kubo, habang si Abo naman ay muli nang nawala. Sinabihan ako ni Uyong na pagkatapos naming kumain ng agahan, ay mag-aani kami ng mga gulay para may dalhin kami sa bahay. Binati niya rin ako sa pagkakaroon ko ng kasangga sa katauhan ni Abo. Ikaw ang pinakabatang nagkaroon ng isang napakalakas na kakayahan sa panahon ngayon, Apo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kita gagabayan sa kalagayan mo ngayon. Ramdam kong mas magiging malakas ka pa kaysa sa akin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Para sa akin, wala nang mas malakas o mas mahina kung ang kalakasan na pinaghuhugutan ay nagmula sa paninindigan at sa puso nun. Pero dahil sa bata pa ako ay hindi ko na lamang ito isitatinig pa. Pagkatapos naming mag-agahan ni Uyong ay kaagad na akong pumunta sa taniman ng mga gulay para mag-ani. Nang makaipon ay inayos na namin yun at naganda na para makauwi na kami nun. Bago pa man kami umalis ay nag-orasyon muna si Uyong para sa proteksyon ng buong lugar. Dito ko na naramdaman na hindi lang kami ang naroroon sa lugar na yon. Nakakaramdam na ako na maraming mga elemento at lamang lupa ang nananatili at naninirahan sa lugar na ito. Nang patapos na sa pag-oorasyon si Uyong, tinawag ko na si Abo. Sinabi ko sa kanya na aalis na kami at pupunta sa bahay kung saan talaga ako nakatira. Nang umagang yon, si Uyong lamang at ang aming mga dalang gulay ang sumakay kay Gurang. Ako kay Abo. Tuwang-tuwa ako habang naglalakbay kami. At dahil hindi naman kalayuan ang agwat ng paglalakad namin ni Uyong, nag-uusap pa rin kami habang umuusad nun. Si Abo naman ay seryoso sa kanyang pagiging kabayo. Hinayaan ko na lamang ito. Nang malapit na kaming makalabas sa kakahuyan ay narinig ko ang pagsasalita ni Abo sa isipan ko. May makakasalubong tayong nilalang. Nagbabalat kayo ito sa kasarya ng isang lalaki. Ibig sabihin, Sir Seth, ako lang ang nakakarinig sa sinabi niya. Nang tuluyan na kaming makalabas ng kakahuyan, may nakasalubong nga kaming mama nun. Nasa edad 50 taong gulang ito. May nakasukbit na itak sa bewang at may bitbit na sako. Binati ni Uyong ang lalaki. Tinanong niya ito kung saan ito pupunta. Sumagot naman ang lalaki na sa kakahuyan. Naghanap siya ng kahoy na kanyang gagamitin sa pagluluto. Kasunod nito ay ang pagkakita nito at pagbati sa akin. Na ayon sa lalaki ay napakaganda umano ng kabayo ko. Nagtanong pa ito kung saan yun nanggaling. Dahil kadalasan sa amin ay kulay itim o di kaya ay kulay kaki at puti ang kabayo. Pero sa akin kulay abo. Bibihira lamang ito kung kaya't namamangha daw siya. Ngumiti lamang ako at hindi na sumagot. Kinamusta ko ang mama. Pero imbis na sumagot ay nagmadaling umalis ito na tila ba. Bigla na lang natakot nang nagsimula na akong magsalita. Kakaiba ang dating ng mga kataga mo, Apo. Sa ordinaryong tao hindi nila mapapansin ang kaibahan sa'yo. Pero sa mga katulad doon na may bahid ng kadiliman
at may malalim na alam sa lihim na karunungan ay tiyak na mararamdaman nila kung gaano ka kadelikado. Doon ko naintindihan kung bakit kaagad na lumayo sa akin ang nilalang. Tinanong ko si Uyong kung pwede niya ba akong turuan na itago ang aking presensya. Doon ko lamang narinig ang boses ni Abo na nagwika ng, "Tanging ako lang ang nakakaalam kung paano itago ang presensya na nasa katawan mo. Dapat ako yung tinatanong mo." Nangaasar na wika sa akin ni Abo noon. "Yung, si Kolokoy na lang pala yung magtuturo sa akin." Wika ko kay Uyong habang nakangisi. Gumewang-gewang naman sa paglalakad si Abo na para bang gusto ako nitong ihulog mula sa kanyang likuran. Pero imbis na matakot ay hinawakan ko ang buhok niya sa batok. Kung kaya't inayos na nito ang kanyang paglalakad. Natatawa naman si Uyong habang tinatanaw ang pagkukulitan namin ni Abo. Nakarating kami sa bahay ng maayos ng araw na yon. Samantalang sina tatay at nanay naman ay nagtataka kung saan ko nakuha ang kabayo. Kung sino ang nagmamay-ari nito at paano ako nagkaroon ng ganong alaga. Halos hindi ko alam kung ano ang isasagot kaya sinabi ko na lamang na nahuli ko ito sa bundok. Tiningnan ako ni tatay na parang hindi makapaniwala. Pero hindi na lamang ito nagtanong pa. Habang si Uyong naman ay ibinababa na ang mga gulay na kanyang karga. Binigay niya na yun kay tatay. Lumabas naman si nanay sa bahay at kagaya ni tatay ay gulat na gulat ito nang makita si Abo. Marami siyang tanong sa akin na mas pinili ko namang wag nang sagutin. Dahil mahirap na. Baka mamaya ay may nakikinig na kung ano sa paligid nun. Mga nilalang na hindi namin nakikita. Mga nilalang na hinihintay lamang na may malaman pa na ibang detalye bago sumalakay. Kung kaya't piling-pili lamang ang mga tanong ni tatay na sinasagot ko naman. Tinanong niya ako kung ano ang ipinangalan ko sa kabayo. Sinagot ko naman na Abo. Tumangutango si tatay at nanay habang hinihimas-himas pa ito. Walang ano-ano ay narinig ko ang boses ni Abo sa isipan ko na nagsasalita ng, "Ayos dito ah. Magkakaroon ako ng ibang kausap at hindi lang ikaw." "Subukan mo nga magsalita. Tingnan natin kung hindi ka nila lalayuan." Sagot ko. Nagtaka yung mga magulang ko nun. Tinanong nila kung sino ang kinakausap ko. Nataranta naman ako at sinabing sarili ko ang kausap ko nun kaya ayon. Nasabihan pa ako na baka nagpapagutom ako nun. Huwag ko daw kalimutan na kumain sa oras nang hindi ako nalilipasan ng gutom. Napakamot na lamang ako sa ulo ng sinabi yan ni nanay. Samantalang malakas naman ang tawa ni Abo na naririnig ko lang sa isipan ko pa rin. Binalingan ko na lamang siya ng tingin at nagpaalam kina nanay na papasok na muna ako sa bahay nun. Pero narinig ko ang boses ni Abo na sinabihan akong itali ko na umano muna siya sa puno baka magdudang magulang ko pag hindi ko siya tinali nun. Dali-dali akong bumalik at kinuha ang kanyang tali na hindi ko alam kung paano siya nagkaroon. Wala naman ito kanina habang naglalakad kami pauwi sa bahay. Tinali ko siya sa puno ng bayabas na malapit sa puno ng Himelena kung saan nakatali sina Uling at Gurang. Sinabihan ako ni tatay na baka mag-away-away ang mga hayop dahil sa naiiba si Abo. Sagot ko naman kay tatay, binilinan ko na si Abo na wag makipag-away. Dahil doon ay muli akong nasabihan ni tatay na wala ako sa tamang pag-iisip noon. Narinig ko na naman ang muling mapang-asar na tawa ni Abo habang nakatingin ito kay Gurang. Ilang sandali pa ay nahiga siya sa may damuhan. Ganon din naman ang ginawa ni Gurang. Tila ba nagkakaintindihan ng dalawang hayop. Ultimong si Uling ay ganon na rin ang ginawa niya. Nahiga din yon sa tabi ni Gurang. Kung kaya't humanga si nanay sa kanyang nakikita sa tatlong hayop na ito. Halos hindi sila makapaniwala na animoy. Parang may isip ang mga yon at nagkakaintindihan. Pagkatapos ng tanghalian ay sumama ako kay tatay ng hapon. Kumuha kami ng mga damo na ipapakain sa mga kalabaw at maging kay Abo na rin.
Si Uyong naman ay naiwan sa bahay dahil mag-aasikaso ito ng kanyang mga dasal. Malapit na kasi noon ang mahal na araw. At kapag dumadating ang ganitong pagkakataon ay talagang nagdadasal si Uyong at nag-aalay ng mga kakanin. Kasama na rin dito ang pagkatay niya ng purong puti na manok. Maging ang baboy ay nagkakatay din si Uyong para gawing alay sa kanyang gagawing orasyon. Tinatawag niya itong surong-surong. Yung surong-surong po ay isang uri ng orasyon ng pagpapasalamat. Ginagawa ito ng mga babaylan at albularyo. Minsan ay 3 beses sa isang taon. At para may isagawa ang surong-surong ay kailangang magluto ng iba't ibang uri ng kakanin. At ang manok at baboy ay kailangan lamang linisin ng maayos at pakuluan ng buo. Hindi ito nilalagyan ng asin o anumang pampalasa. Basta pinapakuluan lamang ito. Tapos pwede na itong ihahain sa isang malaking lamesa kung saan nakalatag lahat ng handa. At doon ay magsisimula na sa pag-usal si Uyong. Ang mga usal na kanyang ginagawa ay ang pag-imbita sa mga elemento. Lamang lupa at engkanto na siyang tumutulong sa kanya sa panggagamot. Magtatagal ang halos 1 oras ang kanyang pag-uusal ng pasasalamat at paghigi ng gabay sa mga nilalang. Pagkatapos ng ritual ay kailangan na rin kunin kaagad ang mga handa at niluluto ito ayon sa aming panlasa at karaniwang uri ng pagluto. Yun ang kakainin ng aming buong pamilya, pero hindi kami maaaring mamahagi sa iba. Pinagbabawal ito dahil ayon kay Uyong ay may kaakibat itong sumpa sa mga makakakain na hindi parte ng bahay na naghahanda ng pag-aalay na yon. Hindi ko alam kung ito ba ay pamahiin lamang o talagang totoo ang sumpa. Ako naman maselang. Sino bang hindi masarap ang pagkain namin? Habang nagluluto sila tatay at Uyong, lumapit naman ako kay Abo para doon tumambay sa tabi niya. Kinausap ako ni Abo. Napakaseryoso niya nun. Sinabi niya sa akin na kaya ako ang pinili niya dahil na rin sa mga usal at panalangin na ginagawa ni Uyong para sa akin. Ayon kay Abo, walang ibang bukang bibig sa Uyong tuwing nagsasagawa ito ng surong-surong, kundi pangalan ko. Nakikinig lamang sila, nagmamasid. Ayon pa kay Abo ay marami ang nagbabantay sa akin na mga kagaya niyang may angking mutya. Naghihintay lamang sila na isa sa kanila ang pipiliin ko. Kabilang na umano sa kanila, si Paningraon. Si Paningraon ay ang diwata na tagapangalaga ng bundok ng Panginoon. Ito rin ang diwata na gabay ni Uyong Bagos. Ito rin ang kaisa-isahang babae na nagpatibok umano sa puso ng pinakaunang hari ng Ituman na nakatira sa mismong kuweba sa suhot nun. Marami ang mga kuweba sa Suhot Sursat pero ang kuweba na tinitirahan ng hari ng Ituman ay isa sa 3 kuweba na nasa bukana mismo ng lawa. Kung may taga-dumalag kapis ngayong tagapakinig ay sigurado akong alam nila ang kuweba na tinutukoy ko. Sinabi ni Abo na kahit hindi ko piliin si Paningraon, nangako pa rin ito na kagaya ni Uyong. Gagabayan niya rin ako. Ang buong akala naman ni Abo ay magbabago ang interes ko kapag binigay na sa akin ni Uyong ang maliit na libro kung saan nakasulat ang lahat ng tungkol sa mutya. Pero wala umanong nagbago. Kahit pa nabasa ko ng lahat ng tungkol sa mutya at ang kanilang kakayahan. Ang mutya pa rin ng tikbalang ang gusto ko. At nakikita ni Abo kung gaano katindi ang aking paninindigan. Kung kaya't kahit siya na mailap sa lahat at bibihira lamang ang gusto niyang sumakop sa kanya at pinipili niyang maging kasangganon. Napagpasya niyang magpasakop sa akin dahil na rin sa paninindigan at pananaw ko sa buhay. Bata pa ako pero alam ko na umano kung anong gusto ko. Marunong na akong tumimbang ng tama at malinon. At marunong na akong manindigan kapag nasa tama ako. Bagay na siyang nagpahanga kay Abo ng lubos. Nang hapon na yon ay hindi ko na napansin na nakatulala na lamang ako habang nakikinig sa mga revelasyon ni Abo.
Pero alam mo kung anong inaayawan ko sa'yo? Yan. Yang mga klase ng pagtitig mo na nagiging tulala ka kapag nakikinig ka. Mukha kang ewan dyan. Mapangasar na wika nito. Imbis na magalit ako kay Abo ay hindi ko nagawa. Natuwa ako sa kanyang mga isinalaysay sa akin. Salamat sa mga sinabi mo sa akin, Abo. Hindi ko alam yung mga ganong nangyari. Magsasalita pa sana ako pero tinawag na ako ni Iyong noon. Kung kaya't nagpaalam na lamang ako kay Abo at nagmamadali ng lumapit kay Lolo. Sinabihan niya ako na tulungan ko na si Tatay sa paghahanda ng lamesa para makakain na kaming lahat. Tinanong ko si Uyong kung ang pagkain ba na inihanda namin ay pwede sa alaga ko, lalo na kay Abo noon. Sumagot naman si Uyong na hindi na pwede dahil kanina pa nakakakain si Abo ng mga oras na nagkakwentuhan kami. Nahihiwagaan pa rin ako kung paano ito nangyari. Ganun pa man ay hindi ko na lamang yun inisip pa. Masaya kaming nagsalo-salo ng gabing ito. Nabusog ako kung kaya't maaga akong nahiga para magpahinga na. Nagising lamang ako nang marinig ko ang boses ni Abo. Ginigising niya ako at sinabihang makiramdam ako sa paligid noon. Ginawa ko yon. At ilang saglit lang ang nakalipas ay nararamdaman ko ang mga pagkaputol ng mga maliliit na sanga sa labas. May aswang, wika ni Abo sa isipan ko. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad palabas ng bahay. Nang makarating na ako sa labas ay muli kong narinig ang boses nito. Wala kang dalang armas ha? Anong gagawin mo? Sisigaw ng Darna? Dahil doon, kahit na may aswang sa paligid ay napakiti pa rin ako. Bakit pa ako magdadala ng sandata? Kung isang usal lang galing sa'yo, mawawala na siya. Sagot ko sa kanya. Dahil sa sinabi ko ay bigla na lamang sumulpot si Abo sa tabi ko. Walang ano-ano ay lumabas ang isang nilalang sa harapan ko. Samantalang si Abo naman ay biglang nawala. Ganoon na lamang ang pagkamangha ko nang unti-unting nagbago ang itsura ng nilalang na yon. Dito ko nakita ang pagmumukha ng kakilala ni Tatay. Si Barot. Napasambit ako ng mabibigat na kataga. Ang buong akala ko ay patay na ang nilalang na ito pero eto nga, bigla na lang sumulpot. Gumisi ito habang nakatingin sa akin nun. Abat matapang ka na ngayon, Pita. Hindi na ba umuurong yung itlog mo kapag nakakakita ng aswang? Nakangisi na wika nito sa akin nun. Ngumisi rin ako na ipinakita ko sa kanya na hindi ako natatakot. Pinapakita ko sa kanya na kahit palapitan niya ako nun, hindi ako natatakot sa kanya. Sinabihan ko rin ito na kung nag-aalangan si Uyong noon na puruhan siya, ibahin niya ako. Dahil hindi ako marunong magbigay ng ikalawang pagkakataon. Yun bang, sugurin mo lang ako ngayon at hindi kita bibigyan ng pagkakataon na masilayan ang bukas. Mas lalong ngumisi ang nilalang na animoy hindi naniniwala sa mga sinabi ko sa kanya. Hinanap pa nito si Uyong. Sinabi niya pa na ang tagal niyang pumaparoot pa rito sa bahay pero hindi niya namalayan na si Uyong palang albularyo na humahad lang sa ginagawa nila. Nitong huli niya lang umano nalaman dahil sa may kilala siyang nakakakilala kay Uyong. Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko kung sino yung binabanggit niya na kaibigan na yon. Si Mang Tibot. Pero imbis na sabihin ko yun ay sinabihan ko siya ng mahina ka kasi, kaya hindi mo nararamdaman si Uyong. Nanggigil talaga si Barot. Tinawag ako nitong kutong lupa, na konti lang alam kong pangontra sa katulad niya. Hindi pa daw ako hinog kaya wag akong umasta na kaya ko na siyang labanan. Dahil hindi niya umano ako kakaawaan nun. Pero imbis na sumagot ay nginisihan ko na lamang si Barot na siyang ikinagalit nito. Dali-dali niya akong sinugod na para bang isang hablot niya lang sa akin ay kaagad na akong mawawalan ng hininga. Pero nang malapit na siya sa akin nun,
saka pa lamang ako nagbitiw ng buhay na katagang pampako. Natumba si Barot sa lupa. Tumingin sa akin at nagtanong kung ano ang ginawa ko. Sinabihan ko naman siya na tumayo siya kung kaya niya. Sinabihan na kita na hindi ako kagaya ni Uyong na maawain sa mga kagaya mo. Nagpupumiglas ito pero hindi pa rin siya makaalis sa kanyang kinalalagyan. Anong ginawa mo sa akin? Paalisin mo ako dito. Hindi ko siya pinansin pa. Muli akong nag-usal ng mga kataganon. Hinihip kay Barot. Nakita ko na rumihistro ang takot sa mukha niya. Huwag ka mag-alala. Hindi kita papatayin. Tatanggalan lang kita ng kakayahan na makapaminsala sa iba. Muli ay nag-usal ako ng tinatawag na pangparalisa. Pinaralisa ko ang leeg ng nilalang at gamit ang lihim na mga kataga ay pinatay ko ang nilalang sa sistema niya sa pamamagitan ng paglapat ng 2 daliri ko sa leeg niya noon. Pagkatapos ay muli akong umusal ng orasyon ng espiritual na sandata, pamatay sa nilalang na nagbibigay ng lakas kay Barot sa kanyang sistema. Nakikita kong nasasaktan ito at gustong-gusto niyang sumigaw, pero walang kataga na lumalabas sa kanyang bibig noon. Maliban sa hindi niya alam ang istilong ginawa ko, ay tinanggal ko rin ang kakayahan niyang makapagsalita. Pagkatapos kong gawin yun ay saka ko lamang tinanggal ang pagpako sa kanya. Dahan-dahan sa pagtayo si Barot. Nang makatayo ito ay paika-ika itong naglakad palayo. Tinitigan pa ako nito ng matalim pero ramdam ko na wala na itong kakayahan dahil matamlay na maging ang mga titig niya. Nginitian ko lamang ito at nagsenyas ng aproba. Tumalikod si Barot at umalis na. Narinig ko ang boses ni Abo na nagsasabing, "Ayos ang ginawa mo . Hindi mo nga sinugatan ng panlabas niyang kaanyuan. Tinadtad mo naman ang kaluluwa niya." Ano? Asungot pa rin ba yung tingin mo sa akin? Medyo nagmamayabang na tanong ko kay Abo. Humalakak lamang siya. Kung kaya't ayon, hating gabi ay humahalinghing na kabayo ang naririnig ko. Napailing na lamang ako habang pumapasok sa bahay. Nagulat pa ako nang nakita ko si Uyong sa pinuntuan na nakatingin sa akin noon. Nakangiti ito at banaag ko sa kanyang mukha ang paghanga. Sinabi niya sa akin na nakita niyang lahat ng ginawa ko. Binati niya ako dahil sa unang beses umano akong humarap sa nilalang. Mag-isa, pero pinaglaruan ko lamang umano. Ngumiti naman ako at napakamot sa ulo nun. Mahinang aswang lang si Barot. Maliksi lamang kung kumilos kaya masasabi kong hindi ito basta-basta. Yun nga lang ay masyadong bilib sa sarili. Minaliit niya ako dahil bata ako at may pagkapatpatin pa. Hindi niya naisip na hindi lahat ng laban ay kailangang harapin ng pisikalan. At sa estado ko, aminado ako na hindi ko magagawang manalo kapag pisikal na laban ang susuungin ko noon. Nagpaalam ako kay Uyong na babalik na ako sa pagtulog. Na inaantok pa ako at ang oras na yun ay 1:00 pa lamang ng madaling araw. Tumango naman ito. Muli din siyang bumalik sa pagtulog. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa ingay ng pagkikwento ni Mang Tibot tungkol kay Barot. Nakikipagkwentuhan ito kay tatay at sinabi nito nga, patay na umano si Barot. Inatake daw ito sa puso. Ayon pa sa asawa nito ay inakala niyang natutulog lamang ito at nalaman niyang wala na itong buhay nang nilapitan niya para gisingin. Tatapikin niya sana ito sa balikat pero ganun na lamang ang gulat niya ng paghawak niya dito. Naninigas na ito at hindi na humihinga. Doon na sumigaw ang asawa ni Barot na humihingi ng tulong. Doon na narinig ni Mang Tibot ang sigaw ng ginang at siya ang unang rumisponde sa paghingi ng tulong ng ginang na yon. Tinanong ni Uyong si Tibok kung nasaan na si Barot at ano ang ginawa nila sa bangkay. Binalot lamang umano niya muna ng banig.
Kaya siya pumunta sa bahay dahil magpapatulong siya kay tatay sa paggawa ng kabaong para mabilis nila itong matapos. Paglingon niya sa pintuan ay kaagad niya akong nakita. Kung kaya't ako na lamang ang binilinan niya na asikasuhin ang aming mga alagang hayop dahil tutulungan niya si Mang Tibot sa paggawa ng kabaong ni Barot nun. Tumango naman ako sa mga bili ni tatay at sinabi ko na ako na ang bahala. Si Uyong naman ay sinabihan si tatay na susunod na lamang siya sa kanila. May kailangan lamang siyang asikasuhin sandali. Paano na yan, Pipit? Patay na si Barot. Huwag mong isipin na mananahimik lang ang kamag-anak niyan. Nasisiguro kong hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakapaghiganti. Saad ni Uyong. Sasagot na sana ako pero bigla na lamang nagsalita si nanay sa likuran ko. Higante sa antay. Kanino? Di ba namatay siya sa sakit sa puso? Napabuntong hininga na lamang si Uyong habang sinasabi kay nanay ang mga nangyari kagabi. Nahintakutan si nanay nang narinig niya ang mga sinabi ni Uyong. Dali-dali akong hinawakan sa kamay ni nanay at sinabihan niya ako na dadalhin niya ako sa Iloilo. Sinabihan ko na lamang si nanay na kumalma na muna. Hindi pa naman nalaman ng pamilya ni Barot ang nangyari. Nag-aalala pa rin ito at hindi mapakali dahil sa nabalitaan niyang ugali ng mga aswang na maghiganti nun. Ayon pa sa kanya ay hindi ako tatantanan ng mga ito hanggat hindi nila ako napapatay. Ipinaliwanag ko kay nanay ang tungkol sa kakayahan ko. Pero kagaya ni Barot ay hindi ito naniwala sa kakayahan ko na yon. Nay, alam mo bang ganyan din kahina ang pananaw sa akin ni Barot? Ang tingin niya sa akin na budwit, hindi kayang lumaban. Pero hindi niya man lang ako nahawakan at kahit siyasatin pa ng lahat yung katawan niya. Wala sila makikita doon na kahit na isang pasa. May nahon ngunit may diin na paliwanag ko sa kanya. Maging si Uyong ay pinaliwanagan na rin siya kung kaya't kumalma naman ito. Pero panay pa rin ang tanong niya sa akin kung paano na ako. Paano ko haharapin ng mga nilalang kapag binalikan nila ako noon? Kinausap ko si Abo sa pamamagitan ng isipan. Tinanong ko siya kung maaari ko bang maipakita kay nanay kung ano ang hawak kong kakayahan nang sa ganon na hindi na ito mabalisa at mag-alala sa sitwasyon na kinakaharap ko. Ay naman kay Abo, ako na umano ang bahala. Siguraduhin ko lamang umano na hindi mabubulgar sa karamihan kung ano man ang kakayanan ko. Dahil maging sila ay mapapahamak kapag marami nang nakakalam. Niyaya ko muna si nanay sa silid kung saan ako natutulog. Pagpasok namin ay nag-usal ako ng sabulag. At nang sigurado na akong ligtas na ang paligid, ay doon ko pa lamang hinubad ang damit ko pang itaas. At pinakita kay nanay ang nakaukit sa dibdib ko noon. Takang-takas si nanay at bahagyang nagalit. Dahil bakit may mga ukit ako sa dibdib noon. Pero ganun na lamang ang pagkamangha niya nang sinabi ko na hindi ito basta-basta ukin lang. At hindi ko naman talaga inukit sa katawan ko ang kanyang nakikita. Nakusa itong dumikit sa dibdib ko nang hindi ko alam. Pagkatapos kong maipagtapat kay nanay kung ano ang kakayahan na itinatago ko, nakiusap ako sa kanya na sana ay huwag siyang madulas at maipagsabito sa iba. Dahil kapag nangyari yun ay maging sila ni tatay ay mapapahamak sa maaaring mangyari. Tumango naman si nanay at nagsabi na asahan kong sosoportan nila ako sa landas na tinataha ko noon. Pero ang tanging hiling lang naman nila ni tatay, manatili akong ligtas. Tumango naman ako at nangako kay nanay na mananatili akong ligtas at poprotektahan ko silang dalawa ng aking ama. Pananatilihin kong ligtas ang aming tahanan. Maluwa-luwa si nanay habang nagpapasalamat. Sinabi niya sa akin na hindi pa siya sigurado pero sa hinuha niya, nagdadalang tao siya. Dahil sa sinabi ni nanay, lalo akong nalito. Masaya ako dahil sa alam kong magkakaroon ako ng kapatid pero
Sa kabilang banda naman ay nag-aalala ako dahil alam ko kung gaano kadelikado ang sitwasyon namin ng mga panahon na yon. Ganun pa man ay pinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko ang aking ina at ang aking kapatid sa sinapupunan niya. Maging si Uyong ay hindi rin maiwasan na hindi mag-alala. Ganun pa man, sinabi naming ayos lang yon. Masaya ako dahil magkakaroon ako ng kapatid na matagal ko nang inaasama-sama. Ilang saglit pa ay nagpaalam na si Uyong na susundan niya si Tatay at Tibot. Tutulungan niya ang mga ito. Pumayag naman kami ni Nanay. At dahil sa nalaman ko kay Nanay kaya hindi ko siya iniwan sa bahay hanggang sa nakauwi na sila Tatay at Uyong. At kagaya ng pagtatapat ko kay Nanay, ipinagtapat ko rin kay Tatay ang totoo kong pagkatao. At maging ang nangyari kagabi na pagharap namin ni Barot. Kagaya ni Nanay ay hindi din siya makapaniwala pero si Uyong na ang nagpatunay ng lahat ng yon. Sari-saring emosyon ang nakikita ko sa mukha ni Tatay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa akin pero ganun pa man ay sinabihan ko siyang huwag mag-alala. Alam ko ang pinapasok ko. At isa pa, naririyan si Uyong at Abo para gabayin ako noon. Sumapit ang gabi. Dito na nagsimula ang mga pagdinig namin ng iba't ibang huni. Dito ay alam ko na magsisimula na ang paghaharap ko sa isang laban. Labanan ng mga may lihim sa karunungan.